Luhan si Mison. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kakaibang pulang langgam. Pagkatapos ay nagising siya ulit. Hindi niya alam kung panaginip ba o realidad ang kanina, ngunit nabawasan ang sakit. Hindi na kinakagat ng mga langgam ang kanyang katawan, at hindi na maalala ni Sison ang anumang bagay matapos makita si Leon Jane. Sa pagkakataong tahimik ang mga langgam, nagtaka si Camison kung hinarap na ba niya ito. Pagkalapit niya sa sala, balisang gustong ihanda ng kanyang lola ang kanyang pagkain, ngunit ngayong araw, hindi nakaramdam ng gutom si Sison. Akala ng kanyang lola na nakakuha siya ng isa pang halimaw, ngunit walang ideya si Camison. Tinanong niya ang kanyang lola kung paano siya nakauwi kahapon. Hindi mo maalala? May isang babaeng maikling buhok na binuhat ka pauwi. Ang babaeng blonde. Napahinto si Camison sa pag-inom ng gatas. Nagpatuloy ang lola, sobrang madugo ang buong katawan mo. Mukha ring naghirap si Leon Jane sa paghatid sa iyo pauwi. Nang marinig ito, naguluhan ng husto si Sison. Agad niyang naisip na hindi naman sigurong masamang tao si Leon Jane, ngunit kung buhay pa siya, bakit hindi na siya kinakagat ng mga langgam? Habang nag-iisip, biglang nagbago ang ekspresyon ni Camison. Muli niyang naramdaman ang tawag ng isang halimaw. Iyon ang matandang halimaw na brown. Isang pakiramdam ng hindi katiyakan ang bumangon mula sa kanyang puso. Sa sandaling ito, sinisisi ng matanda si Leon Jane. Mukha siyang walang pinaglagyan sa kanyang katawan. Ngunit sinisisi pa rin siya ng matanda kung bakit hindi niya dinala si Sison dito. Ang gago. Tignan mo ang hitsura ko, magagawa ko pa bang sabihin yan? Kung gusto mong talunin siya, bakit hindi ka gumalaw? Totoong halimaw siya. Pagkatapos sabihin ni Leon Jane ang mga salita, nagbago ang mukha ng matandang halimaw na brown. Narito na siya. Nakatuon ang paningin niya sa dilim. Sinundan ni Leon Jane ang kanyang paningin at nagulat. Sa sandaling ito, lumagpas ang isang tren sa tulay. Nilinaw ng ilaw mula sa tren ang taong nakatayo sa ilalim. Isa itong halimaw na anyo ni Sison. Agad ring nagbago ng anyo ang matanda. Walang ibang magawa si Leon Jane kundi ang sundin siya. Sumugod siya at sinipa si Sison. Hinarang ni Sison ang kanyang kaliwang kamay. Inutusan niya ang mga itim na langgam na gumalaw at palakasin ang kanyang kanang kamay. Bilang resulta, nakakuha si Leon Jane ng isang celestial na suntok at sumira ang kanyang baluti. Ngunit hindi na nagpatuloy si Sison sa pag-atake at direktang dinaanan siya. Akala ni Leon Jane na gusto na niyang tumakas, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta si Sison diretsyo sa matandang halimaw. Kinutya siya ng matanda sa itsura niyang walang silbi. Biglang hinawakan ang paa ni Sison. Si Leon Jane yon. Sandali. Anong ginagawa mo? Dahil tinulungan mo ako minsan, naawa ka sa akin ngayon? Huwag mo akong maliitin. Sa huli, kung hindi siya mahuli, hindi matutupad ang aking layunin na maghiganti sa celestial halimaw. Tila naintindihan ni Sison ang kahilingan ni Leon Jane, ngunit ang posisyon niya sa lupa habang hawak-hawak ang kanyang paa ang dahilan kung bakit nagalit ng husto ang Giang John halimaw. Muli niyang pinagsabihan si Leon Jane sa pagiging walang silbi. Dahan-dahan siyang lumapit. Agad na napagtanto ni Leon Jane na hindi normal ang aksyon ni Giang John. Sandali. Anong balak mo? Itigil mo. Huwag mong gawin yan. Tumawa si Giang John. Bobo ka, akala mo ba natutulungan kitang maghiganti? Parang sinampal si Leon Jane sa mukha. Sa lahat ng panahon na sumunod siya kay Giang John, ang kanyang layunin ay maghiganti, ngunit sinabi niya ngayon na sinungaling siya. Palagi siyang nagtitiis sa lahat ng maruming gawain na iniutos niya. Lahat iyon para sa paghihiganti sa celestial halimaw. Ngunit ngayon ay sinabi niya na lahat ay walang kabuluhan. Walang halimaw na kayang labanan ang celestial halimaw. Sa kamay ni Giang John ay isang detonator. Kailangan lang niyang idiin ang kanyang hinlalaki pababa para sumabog ang katawan ni Leon Jane. Naniniwala siya na iyon ang pinakamagandang pagtatapos para sa mga walang silbi. Hindi ka alis ng mag-isa. Hawakan ng mahigpit ang paang iyon. Wala nang maisip si Leon Jane, ngunit hindi madaling talunin si Sison. Nawala siya sa mismong paningin ni Giang John. Habang naghahanap, sa tabi ni Leon Jane, naganap ang isang malaking pagsabog. Agad na tumawa si Giang John. Kinutya niya si Camison sa masyadong malaki ang kanyang paggalaw. Ang pagsabog ay gawa ng siya ay tumapak sa isang mina,
at ang harap ay puno rin ng mga nakabaong mina. Kahit saan siya tumapak, sasabog ito. Ang layunin ni Season ngayon ay ang kamay ng lintik at kinailangan niyang bumilis pa. Masyadong mabilis na hindi niya siya makita. Patuloy na tumatalon at bumabalik si Camison na nagpapahilo sa kabilang partido. Kahit na tumapak siya sa mina ng ilang beses, dahil sa bilis niya, hindi niya kailangang pasabugin. Nang makita niya na mas bumibilis siya, nagsimula ng makaramdam ng hindi mapakali si Jiang John. Sa ganitong paraan, masyado siyang mabilis. Nagsimula na siyang hindi makasunod sa kanyang mga hakbang. Habang tumatalikod si Season para lapitan si Jiang John, akala niya ay babaliin niya ang kanyang kamay para makuha ang detonator, ngunit ang binasag ni Season ay ang ulo ng lintik na ito. Anong uri ng abnormal na kapangyarihan ito? Napaisip ni Leon Jin na masyadong mabilis ang sitwasyon para maunawaan niya ito. Mayabang na nakatayo si Season sa dilim. Sa pagkakataong ito, ang kanyang buong katawan ay nakasuot ng itim na baluti na naglalabas ng pulang ilaw. Binitiwan ni Season ang ulo ni Jiang John at gumulong ang kanyang katawan at bumagsak. Sunod-sunod na umalis ang mga langgam sa kanyang katawan. Nagsimula silang isagawa ang kanilang pamilyar na gawain ng pagtunaw ng pagkain. Napuno ng mga itim na langgam ang katawan ni Jiang John. Gulat pa rin si Lion Jane at hindi nakatayo. Malamig na lumakad si Season sa kanya, nagbigay ng isang tingin na hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin, pagkatapos ay umalis. Matapos siyang makalayo, biglang tumawag si Lion Jane at pinigilan siya. Gusto niyang malaman kung bakit siya niligtas ni Season. Mayroon ba siyang anumang plano? Mayroon ba siyang dahilan para labanan ang Celestial Halimaw? Hindi sumagot si Season. Sa halip, tinanong niya pabalik si Lion Jin kung ano ang nangyari kahapon. Nangungulila ang mukha ng bata, hindi ba niya maalala kung ano ang ginawa niya kahapon? Sa pag-alala sa nangyari sa oras na yon, nakaramdam ng labis na swerte si Lion Jane. Malapit na siyang mamatay nang maghatid ng mga pagkain. Ang mga langgam na nagkolekta kay Camon ay hindi nabuo sa isang matibay na baluti tulad ng dati. Sa halip, para bang kontrolado siya ng isang tao na naging sanhi upang maging siya sa isang lubhang nakakatakot na anyo, kalahating tao, kalahating halimaw. Hindi pa niya naririnig o nakikita ang ganitong uri ng halimaw. Nabagsak siya sa lupa at muling naglunsad ng atake ang ulo ng langgam, ngunit sa sandaling hahampasin na sana ni Lonzin, sumigaw si Season ng malakas na itigil. Totoong tumigil ang ulo ng itim na langgam, ngunit hindi maganda ang kalagayan ni Season. Tila nakikipaglaban siya para makontrol ang itim na langgam. Sinabi ko na huwag kayong gagawa ng kahit ano na hindi ko sinasabi, ungol ni Season. Kahit ang kanyang pananalita ay nagulo. Hindi na inatake ng ulo ng itim na langgam si Lion Yi sa halip, gusto na nitong atakihin si Season. Sa sandaling iyon, si Lon Jane ay gumawa ng isang aksyon na lubhang nakakapinsala sa kanyang sarili. Ginamit niya ang kanyang mga sinulid para itali ang ulo ng langgam na pumipigil dito na saktan si Season. Ang aksyon na ito ay lubos na nagmula sa kawalan ng ulirat, ngunit nang makita niyang ang halimaw ni Season ay may sariling kamalayan, hindi niya talaga gustong payagan itong saktan siya. Inilabas ni Leon Jane ang lahat ng kanyang lakas upang subukang itali ng mahigpit ang ulo. Sa sandaling ito, nagsimulang uminit ang dibdib ni Season. Sumigaw siya ng malakas, pagkatapos ay sumabog ang ulo ng itim na langgam. Nagsimulang kumalma ang mga langgam, pagkatapos ay bumalik sa butas sa leg ni Camon at tuluyang nawalan siya ng malay. Hinihingal na umupo si Lion Jane sa tabi niya. Sa oras na yon, nag-isip siya ng mahabang panahon. Ngayon ay ang magandang pagkakataon para talunin si Season. Kung hindi, maaari rin niyang ibenta siya sa mga kaaway niya para kumita ng pera, ngunit bigla, sumagi sa isip niya ang isang ideya. Kung ang kakaibang taong ito na may nakakatakot na lakas ay maaaring talunin ang Celestial Halimaw, siya ang magiging nag-iisang baraha na mayroon siya. Sa huli, gaya ng sinabi ng kanyang lola, nagpasya siyang magligtas ng buhay at ihatid si Season pauwi. Ayon kay Lion Jin, si Season ngayon ay naging target na rin ng Celestial Halimaw. Dahil ibinenta ni Jiang John ang asin, mababawasan ang supply ng karne ng tao. Kung susuriin ng malalim, ang paghahanap ng Celestial Halimaw sa kanya ay isa lamang oras, at siya ay tiyak na magiging target nila. Sa oras na yon, ang kanyang pamilya at mga kaibigan, lahat ng mga taong nakilala niya, kahit na nakasalubong lang niya, ay maaapektuhan. Hahabulin nila ang lahat, kabilang ang mga taong nakakakilala kay Season at mga taong kilala ni Season.
Tutulungan kita. At Season, makipaglaban ka sa akin. Marubdob na nakiusap si Lion Jin. Naniniwala siya na kung siya o si Season ang nakipaglaban, magiging mahirap manalo, ngunit kung magsasama-sama sila, kaya nilang gawin ito. Tinutulungan mo ako. Ang boses ni Season ay puno ng pangungutya. Wala ka lamang at gusto mong makahanap ng makakakapit. Hindi nag-alala si Season at hindi rin nag-abala tungkol sa Celestial Halimaw. Lumapit siya kay Leon Jane, inilagay ang kanyang kamay sa mata niya, na parang tinatakpan ang huling ilaw ng pag-asa niya. Hindi rin natakot si Season sa Celestial Halimaw. Dahil kahit anong mangyari, kakainin niya ang lahat. Pagkatapos ng isang segundo, higpitan ni Season ang bibig ni na nagsimulang salakayin ng mga langgam mula sa kamay ni Season. Tila bagamat na iligtas niya ang kanyang buhay minsan, hindi pa rin nakataka si Lion Jin sa kapalaran tulad ni Jiang John. Kinabukasan, dumating si Season sa klase na parang walang nangyari. Nang tawagin ng gurong tagapayo ang pangalan ni Leon Jin, wala na naman siya. Ito ay isang kakaibang bagay dahil kahit na mukha siyang naglalaro-laro at lubhang maluwag, hindi pa siya lumiliban. Nag-alala ang guro at hiniling sa sinumang mag-aaral na malapit kay Leon Jin na subukang tawagan siya, ngunit umiling ang lahat dahil walang kaibigan ang bully na yon. Alam mo ba? Narinig ko na may nangyaring aksidente sa Namuncheon kahapon. Nagsimula na namang magsismis si No Surang. O talaga? Maaari ba na yon si Jianjin? Nakita ko siyang pumunta doon ng ilang beses. Kung tama nga ako, tayo na ang angkan sa klaseng ito, tumawa ang isa. Ngunit hindi natupad ang kanyang panaginip na maging angkan ng klase dahil pagkatapos noon, sinipa ni Leon Jane ang pinto at pumasok sa klase. Narinig niya ang lahat ng sinabi ng dalawa. Mamaya pagkatapos ng eskwela, dito kayong dalawa, sabi ni Leon Jane. Ang dalawang bata na tumatawa ay nawalan ng kulay. Inisip nila sa kanilang isip, patay na ako. Para namang walang nangyari, dumiretso si Leon Jane sa kanyang upuan upang mag-roll call. Hindi man lang siya sinulyapan ni Season, ngunit walang malay na bumulong sa bibig niya, Celestial Halimaw. Kinabukasan, dumating ang pulis at yarier sa pinangyarihan sa ilalim ng tulay kahapon. Ngayon ay may mga bagong recruit na nag-imbestiga at natuklasan nila ang isang prosthetic na paa. Ang bagay na ito ay tiyak na kay Jiang John. Sinabi ni T ang tungkol sa isang halimaw na may prosthetic na paa na kayang magpaputok ng mga bala, kaya ang prosthetic na ito ay kailangang dalhin pabalik sa organisasyon para sa karagdagang pag-aaral. Ngunit ang binatilyong may suot na salamin sa mata habang kinukuha ang paa ay hindi sinasadyang nakatuklas ng isang bagay na parang tableta. Nahulog ito mula sa bakanting lugar ng prosthetic na paa. Bago pa man niya masuri ng husto kung ano ang bagay na ito, ginulo siya ng ingay. Gustong pumasok sa pinangyarihan ang isang matangkad na lalaki ngunit hinarang siya ng isang tauhan. Tumakbo para pigilan ng habang ang mahabang buhok na naninigarilyo. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ng malaking lalaki at sinabi sa isang pangungutya, "Hoy, kaibigan, ang lugar na ito ay mapanganib." Bago pa man siya natapos magsalita, nabali na ang kamay na nakapatong sa kanyang balikat. Agad na nagkagulo ang natitirang mga recruit ng Park Reaper. Halimaw na! Inilabas nila ang lahat ng kanilang mga armas at iniulat din sa headquarter na may bagong halimaw na lumitaw sa pinangyarihan ng krimen, ngunit iyon ang mga huling salita na nasabi nila sa mundong ito dahil pagkatapos noon, naputol na ang mga ulo nila. Bagamat hindi pa nagbabago ang anyo ng halimaw, mayroon pa rin siyang sapat na lakas upang talunin ang grupo ng mga hinaharap na recruit ng Park Reaper. Matapos tangayin ang buong grupo, sinunggaban ng lalaki ang tableta sa kamay ng binatilyo. Tumawag siya sa isang tao na may nakasulat na masamang babae para mag-ulat na nakuha na ang sample. Hihi, this time let's play together, Lion Jane. Nakaupo sa klase, gumawa si Lion Jane ng isang tirador para kay Season. Nagbigay siya ng isang piraso ng papel kung saan isinulat niya na magkita sila sa likod na gate pagkatapos ng klase. Tama ang hinala ni Season at nagkita sila pagkatapos ng klase. Nag-usat silang dalawa na parang tunay na lalaki. Sa pag-alaala noon, inakala ni Leon Jin na malapit na siyang mamatay. Ang swarm ng itim na langgam mula sa kamay ni Season ay patuloy na pumapasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang bibig, ngunit nang iminulat niya ang kanyang mga mata, nalaman niya na buhay pa siya. Higit pa rito, nailuwa pa niya ang bomba na itinanim ng matanda sa kanyang katawan. Niligtas siya ni Season sa isa pang buhay at umalis na para bang walang nangyari.
Ngunit pagkatapos ng pagkakataong ito, ang kahilingan ni Leon Jane na makipagtulungan sa kanya ay mas nakakakumbinsi pa. Ang layunin niya sa pagyayaya kay Season dito ngayon ay para muling imungkahi ang tungkol sa pakikipagtulungan, ngunit mukhang mas matigas ang ulo ng binata kaysa sa inaakala niya. Huwag kang magkamali. Isa ka lang reserbang pagkain. Balang araw kakainin din kita. Kinilabutan na ako. Masyado ka bang malupit? Nagsimula nang matakot si Leon Jin nang makita si Season na inaalis ang benda sa kanyang leg. Sinasadya niyang inulit ang mga bagay na sinabi niya noong nakaraang araw. Na balang araw, si Season ay magiging target na rin ng celestial halimaw. Palagi nilang gustong alisin ang mga tao at umakyat sa tuktok ng food chain. Upang magawa ito, kailangan nilang mag-alaga ng isang katawan at harapin ang anumang humahadlang sa kanila. Sigurado siyang kung magpapatuloy si Season na makipaglaban ng nag-iisa, ang pagkakain sa kanya ay isa lamang oras. Ngunit walang pakialam si Season tungkol doon. Pinanatili niya ang kanyang opinyon na huwag makipagtulungan at nakita ni Choi ang dalawa na nakatayo sa ilalim ng gate. Isang selos ang bumangon mula sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan nagsimulang maging malapit ang dalawa. Tumingin ng tumingin, wala siyang nakitang tugma sa kanila. Sa ibang pangyayari, Yarir ay nag-aaral at nagde-develop ng isang baluti na labanan ang mga halimaw, at ang sinusubukan ay si T. Ang lahat ng ito ay dahil sa kamakailang mga panahon, nagdusa ang Park Reaper ng malaking pinsala sa mga tauhan. Kinailangan nilang pataasin ang kanilang resistensya para mabawasan ang mga biktima hanggat maaari. Matapos isuot ang baluti, sinimula ng Dr. Man na responsable para sa Departamento ng Engineering ang eksperimento. Hindi nila pinayagan si T na gumamit ng mga armas. Sa halip, mayroon lamang isang maikling espada na nakakabit sa kanyang kanang kamay. Nasa lugar na ang mga paghahanda. Ang isang halimaw na nahuli bilang isang bilanggo ay inilabas. Inutusan ni Pio sa labas na makipaglaban hanggat kaya ni T ito ay nagpakilig sa halimaw dahil matagal na rin siyang hindi nakatikim ng pananakal pagkatapos magbago. Naglaho ang insekto na halimaw, pagkatapos ay muling lumitaw sa likod ni D. Hindi tumama ang kanyang kamao dahil tumakbo si T para tumakas. Naglabas siya ng isang ngiting naglalaman ng kasiyahan. Ang baluti na ito ay nagpapataas ng lakas ng pisikal ng 80 beses kumpara sa isang normal na tao. Ang pakiramdam ay iba. Pinaalalahanan ni PCT na huwag magpabaya dahil ang kalaban sa eksperimentong ito ay isang insekto halimaw na may bilis na 300 kilometro. Sinubukan ni T na mag-focus hanggat maaari. Parehong nasa parehong antas ang magkabilang panig, nagpapalitan ng suntok, at sa huli ay nagtagumpay si T na saktan siya. Ngunit hindi nagdulot ng pinsala ang sipa na yon. Tinamaan din si T ng 2 beses sa parehong lugar. Ang baluti na pumigil sa braso ay nagsimula ng magpakita ng mga senyales ng pagkasira. Sa isang iglap sumugod ang halimaw. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siyang pigilan ang lalamunan ni T nang isipin niyang malapit na siyang mamatay, nagsimulang manginig ang pangit na insekto. Huwag kang mag-alala, kung tamaan nito, masusurpresa ang halimaw sa 100,000 bolta na dumadaan sa di. Tumulog ang boses ni Pio mula sa labas. Damnit, bakit mo sinabi yan ngayon? Nagtapos ang eksperimento. Ang halimaw ay muling nakagapos at nakakulong. Bago umalis, hindi niya nakalimutang bigyan si T ng isang tingin na puno ng paghamon. Tahimik na nakatayo si P sa isang gilid at nag-isip. Ang pangyayari kamakailan ay nagdulot sa organisasyon ng Park Reaper na mawalan ng 3 miyembro, at ang pinakamahalaga ay hindi pa nagbabago ang anyo ng halimaw. Hindi siya sigurado kung nagbago siya, tutulungan ba sila ng baluti na baguhin ang sitwasyon. Dahil masyadong biglaan ang pangyayaring ito, ginugol ni Pio ang buong araw sa aklatan na naghahanap ng karagdagang impormasyon, ngunit kahit na gustong matanggal ang kanyang 2 mata, wala pa rin siyang makitang anumang kapaki-pakinabang. Sa sandaling malapit na siyang sumuko, biglang nakita ni P ang isang libro. Ang pangalan nito ay Operasyon ng Pagnanakaw ng Pugad ng Langgam. Nang buklatin niya ang libro, nakita ni P ang isang pangalan na nakapagpatahimik sa kanya. Sa kabilang panig, sinisikap pa rin ni Leon Jin na kumbinsihin si Season na makipagtulungan sa kanya, at ang pangalan na sinabi niya sa pinuno ng Celestial Halimaw ay nagpabago sa ugali niya ng 180 degrees. Nakakagulat na pareho ang 2 pangalan na yon na isang pinuno ng Celestial Halimaw, si Kijima. Natigilan si Season.
Nagsimulang magbalik ang matagal ng alaala. Ang imahe ng kanyang naghihinalong ina sa mga luha, at ang imahe ni Kijima bagamat matagal na ang nakalipas ngunit napakalinaw pa rin. Dahil sa pangalan na ito, pumayag si Sison na makipagtulungan kay Leonzin. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, likas na dumating si Ezion Jane para akbayan siya. Gusto niya siyang yayain na kumain ng karne para ipagdiwang ang araw na ang dalawa ay opisyal na naging kaalyado. Sa umpisa, hindi balak pumunta si Kamison, ngunit nang marinig niya ang salitang karne, nagbago ang kanyang ekspresyon. Kumain ng karne? Anong pinagsasabi mo?